So they're no longer there. What's left is one ship, the Chinese Coast Guard 5204. Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo dahil ngayong araw na ito ay may bagay tayong pag-uusapan, mga Chinese sa Ayungin Shoal malapit sa BRP Sierra Madre, tinaboy ng kasundaluhan. Pero bago tayo magpatuloy, wag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Ang mga tauhan ng Philippine Navy na sakay ng mga rubber boat ay matagumpay na napigilan ang 12-dosenang mga bangkang Chino na nagtatangkang lumapit sa BRP Sierra Madre sa loob ng Ayungin Shoal. Mga Chinese vessels din inside the shoal, inside Ayungin Shoal? Well, namomonitor namin na pumapasok na rin sila this year. Every time na makita namin sila sa loob ng shoal, we deploy our rubber boats to non-confrontationally drive them away. Iniulat ni Western Command Chief Vice Admiral Alberto Carlos na ang mga traditional boat na gawa sa kahoy na Chinese ay nagmamaniobra upang makalapit sa nakaground na barko ng Philippine Navy. Aktibong sinusubaybayan ng mga tauhan ng Navy ang paggalaw ng mga bangkang ito ng China sa mababaw na katubigan ng shoal. Nag-deploy ang Philippine Navy ng mga countermeasure, kabilang ang mga rubber boat, para harangin ang paparating na mga sasakyang pandagat ng China. Binigyang diin ni Vice Admiral Carlos na ang diskarte ay hindi confrontational, kung saan ang mga tauhan ng Navy ay gumagamit ng mga hand gestures at mga mensahe sa radyo upang hamunan at pigilan ang mga Chinese militia vessels na sumulong palapit sa Ayungin Shoal. Habang isang barko na lang ng China Coast Guard ang natitira sa paligid ng Ayungin Shoal kung saan nakasadsad ang BRP Sierra Madre, ayon kay National Security Council, Assistant Director General Jonathan Malaya noong Lunes, merong linabas na article or statement si Ray Powell, si retired Colonel Ray Powell of the US Air Force. He's now connected with the Gordon Nutt Center at Stanford University, na di umano naka-invasion mode ang mga Chinese vessels sa Ayungin Shoal because meron daw 11 Chinese maritime militia vessels na nakapaligid at yung iba ay pumasok na mismo sa shoal. Gusto po itong pabulaanan ng National Security Council kasi sa ngayon po, nakamonitor tayo ngayon. I got the latest data bago ako lumabas dito sa ating programa na yung Chinese maritime militia ay umalis na po lahat. Okay. They already left as of yesterday's report and na-confirm din natin ngayong umaga. Lahat sila ay umalis na at ang naiwan na lang as per our latest monitoring is one Coast Guard vessel, yung CCG 5204. So, sa ating po mga kababayan na nababahala, kasi nga lumabas ito sa mga pahayagan, meron din sa mga balita na naka-invasion na pala, at baka lusubin na yung ating BRP Sierra Madre. We would like to ang tawag niyan this report, dispel itong report na ito. And siguro ang masasabi natin, yung sinabi ni Ray Powell is more of a hyperbole. Or as an exaggeration of what is happening there. When people read the word invasion mode, iba na, Kasi totoo naman, during our most recent RORE, the other weekend, madami talaga yung mga barko ng China doon. Around more than 40. Mayroong Chinese Maritime Militia, may Coast Guard, at may Navy. So, nung pumasok sa shoal, ang sabi ni Ray Powell, it looks like an invasion. Looks like... Well, ang sabi niya, it's an invasion mode, it's highly unusual, it's a show of force of Beijing. Now, I don't want, of course, to make assessments dun sa kanyang opinion, but if we're talking about the facts on the ground, hindi po totoo na the Chinese are in invasion mode. In fact, umalis na sila. There's only one Chinese Coast Guard left in Ayungin Shoal. But continuous yung ating monitoring. We send out patrols every now and then. At yung atin pong mga tropa sa Ayungin Shoal, tumutulong din na paalisin itong mga Chinese maritime militia. So they're no longer there. What's left is one ship, the Chinese Coast Guard 5204. Ginawa ni Malaya ang komentong ito kasunod ng pag-aangkin na mayroong 11 Chinese maritime militia na barko sa loob at paligid ng Ayungin Shoal at iniulat na nasa invasion mode. Ibinasura ni Malaya ang mga pag-aangkin ng pagsalakay at mga paratang na ang Sierra Madre at ang contingent na mamumuno dito ay aatakihin, at sinabing ang pahayag na ito ay higit pa sa isang hyperbole o isang pagmamalabis sa kung ano ang nangyayari doon.
kailangan ng Pilipinas na palitan ang estratehiya para sa agresyon ng China sa West Philippine Sea dahil ang diplomatic efforts ay mayroon lamang na very little progress. Ang kasalukuyang diplomatic efforts aniya sa China, ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ay patungo sa poor direction, sa ulat, matapos ang paggamit ng water cannon sa mga barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources nitong Sabado, ang mga barko naman ng Pilipinas na magsasagawa ng rotation and resupply mission sa BRP Sierra Madre ang binomba ng tubig ng China Coast Guard kamakailan. Kaya naman para pahinain ang tensyon sa West Philippine Sea, sinabi ng Pangulo na ipagpapatuloy ng Pilipinas ang pakikipag-ugnayan sa partners nito sa Indo-Pacific region sa buong mundo, kung kinakailangan. Winika ng Chief Executive na napakaraming ideya kaugnay sa paradigm shift, subalit kabilang sa kasalukuyang pagsisikap ang pag-uusap sa partner ng bansa para makapagpalabas ng joint position, nagkasundo sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Japanese Prime Minister Fumio Kishida, na kaagad na isapinal ang pag-uusap sa planong Reciprocal Access Agreement o RAA sa pagitan ng Pilipinas at Japan. Tinanong kasi ang Pangulo kung may specific timeline sa pagsasapinal ng RAA. Just a follow-up, have we set a specific timeline on the finalization of the RAA? I think both the Prime Minister and I agree ASAP. Lahat ito is as soon as possible, yesterday if not sooner. Now we have entered into agreements that concern other areas. One of them, of course, is security, as Japan has the same concerns in the China Sea. We are in South China Sea. Sila naman nasa North China Sea, and so we have some very similar issues, and the assistance that they are providing us, the partnership that they are providing us, will have a synergy to increase our capabilities in terms of defending the peace in the China Sea. So that has taken that has now begun to occupy a very large part of the discussions between Japan and the Philippines. Nauna rito, winika ng Pangulo na ang planong Reciprocal Access Agreement ng Pilipinas sa Japan ay makapagdadala ng mas malaking kapasidad sa pagtiyak ng kapayapaan at katatagan sa South China Sea. Kapwa nagdesisyon sina Pangulong Marcos at Prime Minister Kishida Fumio, na simulan ang negosasyon para sa panukalang Reciprocal Access Agreement sa pagitan ng puwersa ng Pilipinas at Japan. Sinabi ni Pangulong Marcos na binanggit ni Kishida ang mga benepisyo na makukuha ng Pilipinas mula sa kasunduan pagdating sa pagpapanatili ng kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Natin niya yung nangyaring summit sa Japan and yung naging anunsyo ng ating Pangulo. Kasi nagsimula na po yung formal negotiations for the Reciprocal Access Agreement with Japan. In fact, noong November 29 to 30, a team from the DND, from the DFA and the DOJ started the negotiations in Tokyo in last November 29 to 30. So talagang pinamamadali ng dalawang leader ng ating Pangulong Bongbong Marcos at si Japanese Prime Minister itong pag-negotiate nito. And I think the target is to have that signed next year, no? Or the earlier the better. So pag meron po tayong ganitong RAA with Japan, is this really the signals the increase in the partnership, no, between the Philippines and Japan, kasi magiging strategic partnership na siya. At yung tanong mo tungkol sa magiging pakinabang nito, malaking pakinabang ito sa ating security, number one, at pangalawa, sa ating disaster response. It's like, kung baga, in Philippine analogy, it's more by like a visiting forces agreement, kung saan yung mga tropa natin can also go to Japan, to do drills, no? Not necessarily to go to Universal Studios, but more to do trainings in Japan. Right. At yung mga Japanese soldiers naman Dito can come back to naman. the Philippines to do training. So, as tama yung sinabi mo na, it's like a balikatan exercise. Sinabi naman ni President Marcos na kailangan na maging maingat ang gobyerno ng Pilipinas sa kung ano man ang magiging aksyon nito, at hindi dapat na mag-overreact sa napaulat na presensya ng Chinese vessels sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. On the reported presence of an extraordinary number of 11 Chinese vessels in Ayungin Shoal, and meron din na pong 27 other ships surrounding the shoal. Yeah. Is there a commitment from Japanese Prime Minister Kishida
to help us in this kind of swarming incidents in our territory? Well, of course, we are exerting all efforts, no. But we have to be very careful that we do not overreact, that we do not that we do not make mistakes that might be misinterpreted by anyone. Kailangan talaga maingat tayo dahil pag may nangyari ulit dyan, if we heighten the tensions, it won't lead us to a good result. So we are being very circumspect in the actions that we will take. Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ginagawa naman ng pamahalaan ang lahat ng makakaya nito sa usapin sa West Philippine Sea. Para sa mas madaming update tungkol sa ating defense, abangan lamang ang aking mga bagong video. Para naman sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment lamang po at share, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga video. Maraming salamat po.